Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa video na ito, dalawang malalaking developments ang pag-uusapan natin. Una, ang lumalakas na posibilidad na ang Japan ay mag-export ng kanilang air defense radar at missile sa Pilipinas, kabilang na ang Type 03 Medium Range Surface-to-Air Missile o Medium SAM. Ito ang unang beses na mas malinaw na lumalabas na handa ang Japan na magbukas ng lethal defense exports, at ang Pilipinas ang isa sa unang makikinabang. Pangalawa, tatalakayin natin ang bagong Notice of Award ng Philippine Coast Guard para sa 19 units ng 12-meter high-speed response boats, na bahagi ng mas malaking plano na palakasin ang maritime presence ng Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan natin sa mas mabigat na balita, ang potensyal na pag-export ng Japanese air defense systems papunta sa Pilipinas. Ayon sa mga lumabas na impormasyon mula sa Japan, may informal discussions na nangyayari sa pagitan ng Japanese government at Philippine side tungkol sa Type 03 Medium Range Surface-to-Air Missile. Ang Type 03 Medium SAM ay isa sa pangunahing air defense systems ng Japan Ground Self-Defense Force, at kilalang modernong missile system na may kakayahang mag-engage ng iba't ibang klase ng aerial threats. Kaya ang tanong, bakit ito big deal? Big deal ito dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na aktibong kino-consider ng Japan ang pag-export ng armaments na classified bilang lethal defensive systems. Alam natin na mula pa noong World War II era, napakahigpit ng Japan sa pag-export ng armas dahil sa kanilang pacifist constitution. Kahit noong inayos nila ang 3 Principles on Transfer of Defense Equipment and Technology, 5 uri lang ang pwedeng i-export: rescue, transportation, alert, surveillance, at minesweeping equipment. Ibig sabihin, ang mga missiles tulad ng Medium SAM ay bawal sa ilalim ng kasalukuyang rules. Pero ngayon, nagbago ang ihip ng hangin. Ang Takaichi administration ay malinaw na nagpahiwatig ng plano na i-abolish ang 5-type restriction sa unang kalahati pa lamang ng susunod na taon. Kapag na-finalize ito ng kanilang National Security Council, maaaring magsimula agad ang formal and concrete consideration ng export. Ang Japan Restoration Party at Liberal Democratic Party ay nakastate sa kanilang coalition agreement na ang 5-type restriction ay planong alisin by 2026. Ang ibig sabihin nito ay naglalatag sila ng pundasyon para sa mas proactive na defense export policy. Ito ay hindi lamang simpleng administrative adjustment. Ito ay isang strategic shift. Habang lumalala ang regional security challenges sa East and Southeast Asia, partikular na dahil sa pagtaas ng tension sa Indo-Pacific, Japan is no longer just modernizing internally. Gusto na rin itong tumulong mag-strengthen ng allies. At sa kontekstong ito, isa ang Pilipinas sa kanilang pinaka-importanteng security partners. Ayon sa mga sources sa Japan, nagkaroon na ng exchange of views at informal talks sa pagitan ng dalawang gobyerno. At malinaw na sinabi na interesado ang Pilipinas na ma-introduce ang Type 03 Medium SAM sa ating military inventory. Hindi ito nakapagtataka. Sa larangan ng air defense, ang Pilipinas ay historically kulang sa medium at long-range systems. Mayroong short-range capabilities at ilang anti-air assets, pero wala pa talagang comprehensive medium-range air defense shield sa bansa. Ang Type 03 Medium SAM ay may kakayahang tumutukoy at tumatama sa aircraft, helicopters, unmanned aerial vehicles, at kahit ilang klase ng cruise missiles. Gumagamit ito ng modernong radar at intercept system na designed specifically para protektahan ang critical infrastructure, military bases, at strategic points. Kung ma-integrate ito sa Pilipinas, malaking hakbang ito sa pagbuo ng isang credible air defense network na kailangan natin lalo na't rapid ang pagdevelop ng threat sa West Philippine Sea at iba pang air domains. May political concerns din na naka-highlight sa Japan. Ayon sa reports, may agam-agam na maaaring magbukas ang abolition of the 5-type rule ng daan para makapag-export sila ng lethal weapons kahit na kulang sa direct involvement ng kanilang diet o parliament. Ibig sabihin, may mga sektor sa Japan na nangangamba na baka maging masyadong mabilis ang modernization at militarization steps ng kanilang bansa.
Pero sa kabilang banda, ang ruling coalition ay naglalatag ng rason na ito ay mahalaga para sa regional stability at pag-strengthen ng alliances. Para sa Pilipinas, opportunity ito. Imagine kung magkakaroon tayo ng advanced Japanese medium SAM batteries deployed sa strategic positions. May improve nito ang ating air defense deterrent, at maaari rin itong i-integrate sa interoperability programs ng US-Japan-Philippines Trilateral Cooperation. Tandaan natin, mas nagiging malinaw ang trilateral framework lalo na sa maritime at aerial domains. At kung magiging reality ang export ng Japanese medium SAMs, ito ay malinaw na indikasyon ng mas malalim na commitment ng Japan to support Philippine defense modernization. Now, lipat naman tayo sa pangalawang major topic, ang Philippine Coast Guard at ang kanilang bagong Notice of Award para sa 19 units ng 12-meter high-speed response boats. Ito ay on top pa ng 40 units na recently delivered. Ibig sabihin, papalapit na tayo sa target na set ng PCG noong 2020, na magkaroon ng 100 fast patrol boats para sa kanilang higit 76 na Coast Guard stations at tinatayang 644 na substations nationwide. Kung iisipin natin, hindi biro ang coverage ng PCG. Isang arkipelago ang Pilipinas, at bawat maliit na isla, passage, at channel ay may maritime challenges, mula sa search and rescue, anti-smuggling operations, law enforcement, at territorial patrols. Ang pagdagdag ng 19 na more high-speed response boats ay magpapalawak sa kanilang kakayahan na mag-respond sa mga incidents ng mas mabilis at mas efficient. Ang 12-meter class boats ay kilala sa kanilang agility at speed, bagay na bagay para sa quick interdiction missions at coastal security operations. Ito ay mahalagang context sa harap ng lumalala na maritime pressure sa West Philippine Sea. Ang presence ng PCG ang isa sa pinaka-visible at pinaka-active na nasa frontline ng mga maritime encounters. Sa bawat dagdag na patrol boat, tumataas ang kapasidad ng Pilipinas na mag-maintain ng persistent presence at surveillance, lalo na sa mga lugar na madalas puntahan o pasukin ng foreign vessels. Hindi lamang ito tungkol sa deterrence. Mas malawak ang role ng PCG. Bukod sa maritime law enforcement, sila rin ang unang sumasalo ng responsibility sa disaster response at humanitarian missions. Kung maalala natin ang mga bagyo at maritime disasters sa nakalipas na taon, malaking bahagi ang ginampanan ng PCG. Kaya ang procurement ng mga smaller but fast response boats ay essential hindi lang sa territorial security kundi pati sa public safety. Balik tayo saglit sa unang topic at tingnan natin ang bigger picture. Bakit sabay-sabay lumalakas ang defense modernization efforts ng iba't ibang sangay ng Pilipinas, kasama na ang AFP at PCG? Dahil interconnected ang mga ito. Ang air defense gaps na naispunan gamit ang Japanese medium SAM ay bahagi ng mas malaking national defense arch. Ang maritime patrol assets ng PCG ay complementary sa surveillance at threat detection systems na maaaring suportahan ng mga Japanese radars at missiles. Ang ibig sabihin nito, habang lumalapit ang Pilipinas sa Japan para sa modernong air defense technology, sabay namang lumalakas ang maritime capability ng bansa. In summary, nasa turning point tayo. Sa unang bahagi ng taon ay posibleng maging monumental ang pagbabago sa export policy ng Japan. At kapag nangyari ito, may pagkakataon ng Pilipinas na maging isa sa unang makikinabang ng advanced missile technology na dati ay impossible makuha mula sa Japan. Sa kabilang banda, ang Philippine Coast Guard ay patuloy na nag-e-expand ng kanilang fleet ng fast response boats na magpapatatag sa maritime presence ng bansa. Sa mga susunod na buwan, siguradong magiging mainit ang balita tungkol sa pag-abolish ng 5-type export restriction sa Japan, partikular na dahil magiging malaking epekto nito sa buong Indo-Pacific security landscape. Kapag nagkaroon na ng formal decision ang Japanese National Security Council, magpapatuloy na ang formal negotiations with the Philippines. Asahan nating magiging priority discussion ito sa mataas na antas, lalo na sa defense at diplomatic circles. At dito nagtatapos ang ating 15-minute Taglish narrative. Abangan ang susunod nating updates habang mas lumilinaw ang direksyon ng Japan sa defense exports at habang dahan-daang binubuo ng Pilipinas ang mas modernong defense at maritime capability.